Si Totoy at ang mga duwende. Handa na ba kayo makinig? Handa na kayo, ay susunod na ang aking kwento. Si Totoy ay walang paugulang palama. Wala na siyang tagay. Wala rin siyang kapatid. Tanging siya na niya na lamang kasama niya sa buhay. Masipag na bata si Totoy. Bago pa lang ay gumigising na siya ng maaga. Tapos maglinis. Ay, tuloy-tuloy na siya sa ilog. Kumuha ng tubig. Nagagamitin ng nanay sa bahay. Kuha rin siya ng tubig. Dilig sa mga halaman. Maraming prutas at gulay sa kanilang bakuran. Bakit po ba? Sa araw. Kasi nga, nawawala yung hinog na papaya. Si Totoy. Nay! Nay! Ano ba, anak? Nay, po. Ano ba, anak? Nawawala po yung papaya eh. Kasi, anak, manibalang pa kasi. Kamali po. Nanay, di ba? Nagbakta kasi Totoy. Tapos, makalipas ng ilang araw, nawala naman ang hinog na papaya. Ay, wala. Nawala ang hinog na saging. Hindi na wala ko sa bina. Nakatuloy si Totoy. Siya, sino kaya kumuha ng prutas at gulay sa kanyang bakuran? Dapat malaman Ay, niya. yung 20 yan, siguro. Maaga pa lang, Yung 20 siguro. gumising na si Totoy. Madilim pa. Dahan-handa siyang tumungo sa halamanan. Nakarinig siya ng ilang maliliit na tinig. Ano kanya nakita? Dalawang duwende! Ay, Nina! Iwan naman ako kahit sumayatas! Ayoko nga! Ako lamang ang mga ito, no? Pambihira ka naman! Punong-puno na yung bibig mo! Ayaw ka mamigay! Eh, hindi pa ako busog eh! At saka ako naman ang kumuha ng mga ito! Ang dapat-dapat mo talaga! Nung bigla na lang dumating si Totoy. Aha! Ano pala kumukuha ng prutas gulay sa akin yung bakuran, ha? At ang damot mo pa! Buti na lang, pakain na lang kita sa alaga akong pusa. Ulitin! Tapos sabi ni Totoy. Ulit po! Sabi ni Bentina. Naawa si Totoy. Kaya naman, pinabang ang dalawang duwende. O sige, sa susunod, huwag na kayong uulit ha. At magpapaalam kayo sa akin. At ikaw, Bendino, ng marawag ha. Anak ang ding sabi ni Totoy. At dito nagtatapos ang aking kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Hanggang sa muli!